Nako po, hindi pa po nakontento mga kabida, no? Ito hong si Senate President Tito Soto, ano? Sa kanyang hong banat po, mga kabida, laban ho sa Korte Suprema, ano po? Ngayon, tinitira na po niya ito hong mga justices po, ano? Mga kabida. So, meron daw hidden agenda, mga kabida, dito ho sa kanila hong pagbasura, ano? Sa articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng Batas PH. Ano? Soto accuses Supreme Court justices of hidden agenda in VP Duterte impeachment decision. Eto, tinitira na po niya ito hong mga justices. Ano? Hindi lang po yung institution po mga kabida, ano? Yung justices mismo. Ano? Senate President Vicente Tito Soto III accused Supreme Court justices of having a hidden agenda following the decision that affirmed its earlier ruling declaring articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, describing the decision as a form of judicial legislation. In an interview, Soto said it was possible that the justices were attempting to make impeachment proceedings nearly possible, noting that Supreme Court justices themselves are impeachable officials who could benefit from such a precedent. He pointed out that the ruling appeared to introduce new requirements for impeachment, such as the due process and new interpretation of the reckoning point of a one-year bar rule are not even provided under the 1987 Constitution. Ayun. So, ang punto po niya dito, mga kabida, no? Itong mga justices po ng Korte Suprema, no? Gumawa po ng sariling judicial legislation. Alright? Kumbaga, sila yung gumawa po ng batas patungkol dito sa impeachment, ano? Nag-set ng panibagong requirements, ano? Para ho maging imposible daw yung impeachment po, mga kabida. Alright? Para sa ganun, since sila po ay mga impeachable officials, sila ho dito ang makakabenepisyo po, ano, in the future, mga kabida, ano po. Okay? Ang problema lang po dito ho kay Senator Tito Soto, iba yung kanyang interpretasyon. Okay? Nag-interpret po siya ng sarili ho niyang interpretasyon. Kung tutuusin po, wala naman po siyang authority to interpret, mga kabida. Okay? Malinaw po sa ating saligang batas na ang bukod tanging institusyon na binigyan po ng otoridad ng ating saligang batas to interpret laws, okay, ito lang Korte Suprema, no, mga kabida. Diba? Whether we like it or not, mali man po yun o tama yung interpretasyon, wala ho tayong magagawa doon. Bakit hanggang ngayon, hindi pa po makamove on ito hong si Tito Soto, mga kabida. Okay? It goes to show lang, ano, na merong hidden agenda ito hong si Tito Soto. Kasi po, tingnan nyo, isinusulong ngayon ito hong constitutional change, yung pagbago ho ng ating saligang batas, ano, mga kabida. Kung tutuusin po, out of the blue lang po yung usapin na yon, ano, mga kabida. Kumbaga, wala sa usaping pagkalahatan po yung pagbabago ho ng ating saligang batas. Ngayon lang po ito lumitaw. Okay? Matapos po itong desisyon po ng Korte Suprema. Kumbaga, inaantay lang po, mga kabida, na magkaroon po ng butas, okay, ang Korte Suprema, tsaka ito ilalabas, ano? Ito hong proposal na baguhin po ang ating saligang batas. At nakita ho ng mga proponents, like dito ho kay Tito Soto, ano, na ito na yung pagkakataon. Okay? Timely. Kasi po, ang kanila hong agenda, mga kabida, baguhin ang saligang batas para po i-correct yung maling desisyon po ng SC. See? Nakita ho ninyo yung timing, mga kabida, ano po? Actually, hindi pa po patay yung advocacy po, ano, mga kabida, na baguhin ang ating saligang batas na nag-umpisa po, ano, nung panahon po ni dating House Speaker Martin Romualdez.
Naalala po ninyo yung PI? Okay? Yung People's Initiative? Oo. Yung People's Initiative po, yun yung ginawa po ng House of Representatives noon, ano? Proposal nila para baguhin po ang ating saligang batas kasi malabo pong constitutional convention, ano? So gusto ho nila, sila-sila na lang po ang magbago ho ng ating saligang batas. Ang ating lehislatura, ano? Mga kabida. Okay? And since unpopular po yon nung panahon na yon, okay? Ang dami hong tumutol po, okay? Doon ho sa panukalang baguhin ng ating saligang batas dahil marami hong nangangamba po mga kabida, no? Kapag galawin ito hong konstitusyon, hindi lang po ang economic provisions po ang posible yung magalaw ho dito, ano? Kundi pati yung term limits ng mga opisyal po ng gobyerno. Okay? From top to bottom, mga kabida, no? Mantakin nyo, ha? Term limits. Okay? Kung meron man pong term limits, ito hong mga opisyal po ng gobyerno ngayon, okay? Pag once galawin yung constitution po natin, mga kabida, no? Okay? At ito pong term limits po ang gagalawin, patay kang bata ka, no? Parang walang katapusan na po yung termino po ng mga opisyal po ng gobyerno. Okay? Yun yung pinangangambahan po noon. Kaya, hindi ito nag-succeed yung proposal na baguhin ng ating saligang batas. Pinatay kaagad, ano? Mga kabida. Pero ngayon, nakakita ko sila ng butas ng pagkakataon. Eto na, isiningit na po ito hong constitutional change. Cha-cha, mga kabida. At sinakyan na po ngayon ng ilang mga kongresista sa House of Representatives. At maging ang Malacanang po, ini-entertain na po nila yan, ano? Mga kabida, sabi po ni Undersecretary Claire Castro, pag-aralan daw muna ng Pangulo yung mungkahing cha-cha, pagbabago ho ng ating saligang batas. Ayun, doon na po. Kumbaga, yung grand design po makabida lumabas. Ano? Hindi po dahil nagkamali po ang Korte Suprema doon ho sa kanila hong desisyon, ano? Laban ho dito sa articles of impeachment. Ginawang basihan ng mga proponents, kagaya na lang po ni Tito Soto, ito hong desisyon po ng SC para justified yung pagsusulong po mga kabida, no? Sa pagbabago ho ng ating saligang batas. Alright? Na-gets ninyo? Okay? Yung agenda po nila, ano? Mga kabida. Kaya katawa-tawa po, ano? Ano sabi po ni Caloocan City Congressman Edgar Erice? Katawa-tawa po ang proposal po ni Tito Soto. Kasi kung tutuusin daw, wala naman daw mali doon ho sa desisyon ng SC. Yung sinabi po ni Tito Soto na nag-encroach daw ang SC doon ho sa trabaho po ng House of Representatives, wala naman pong encroachment na nangyari po doon, ano? Okay? Kumbaga, nag-set lang po ng guidelines ang SC patungkol ho sa sampa po ng impeachment po dyan sa House of Representatives. Pero ang mag-promulgate ng rules, mga kabida, ang House of Representatives lang, ano? Sila mismo, hindi po ang SC. Guidelines lang ang sinet po ng SC, ano? Kumbaga, ito yung guidelines. Dapat meron pong due process, ano? Dapat ipaalam po sa sinampahan po ng reklamo na meron po siyang reklamo, ano? Parang ganun. Tsaka parte yan ng due process, ano? Mga kabida. Hindi yan pwedeng ialis po. Okay? Yung sinabi po nila na ang impeachment ay political in nature, hindi po lahat ng bagay dyan sa impeachment ay political in nature. Kasi integrated daw dyan, according to some lawyers, mga kabida, no? Yung Bill of Rights, hindi ho purely political exercise yung impeachment na yan. Kasi may halong constitutional duty po yan, ano, mga kabida. Yung Bill of Rights, yung karapatan po ng akusado na mabigyan po ng due process. Kaya, may karapatan din ang Korte Suprema na mag-intervene. Diba? Yun ang hindi ho naintindihan. Lalong-lalo na sa mga hindi ho abogado. Ako nga, hindi nga ako abogado, nakakaintindi nga ako doon eh. Diba? Yun ang mahirap po sa hindi ho abogado na nag-ala abogado. Okay? Feeling abogado. Okay? So,
So, yun po, no? Hindi ko alam kung ano po ang magiging tugon ng Korte Suprema ho dito. Mantakin nyo, grabe itong aligasyon po, ano, ni Tito Soto sa mga justices po. Na meron daw hidden agenda, mga kabida, ano po, dito ho sa kanilang pag-affirm sa nauna ho nilang desisyon, mga kabida, no? Declaring the articles of impeachment as unconstitutional, ano po. Galit na galit talaga dito si Tito Soto, ano? Kaya pinaghinalaan nga itong si Tito Soto po, ano? Dito ho sa kanyang reaction po, mga kabida, na atat na atat ito hong maging vice presidente po ng Pilipinas, ano? Dahil gusto ho niyang ituloy itong impeachment trial. Para sa ganun, since hawak po niya yung majority dyan sa Senado, ano, mga kabida, so may posibilidad na i-convict po nila itong si VP Sara at eventually, siya po ang i-appoint bilang Vice President, ano, ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, considering meron po tayong law of succession, mga kabida, no? Nang papalit po, kung sakali man po mababakante po ang pagka-vice presidente po, mga kabida, no? Eh yung Senate President. Number 3. Okay? Mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.